Hinarang ng dalawang rubber boat ng Pilipinas ang isang bangka ng China Coast Guard na tangkang lumapit sa nakasadsad na barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente nito lamang August 21, 2025, kasunod ng panibagong taktika na naman na ginagawa ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Ito'y pagkatapos ang nangyaring banggaan ng kanilang mga barko mula sa PLA Navy at China Coast Guard. Pero ang mga bagay na ito ay nagbigay lamang ng panibagong kahihiyan sa bansang China at sinabi ng international community na wala nang maipapakita pang muka ang China sa mundo sa mga iligal na ginagawa nito sa mga katubigang nasasakupan ng Pilipinas. Ang mga paghaharang na iyon na ginawa ng Pilipinas sa bangka ng China ay nagbigay na naman ng panibagong dayok sa China kung saan inulan na naman ito ng samot-saring mga pambabatikos at kahihiyan sa kanilang sandathang lakas. At nito lamang araw ng Biyernes, August 22, binanggit ng Armed Forces of the Philippines ang hindi pangkaraniwang ginagawa ng Chinese Maritime Forces sa Ayungin Shoal. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Brinson Trinidad na kabuang 25 mga barko ng China ang namonitor na naglalayag sa loob ng Ayungin Shoal. Ang naobserbahan nagmamaniobra mula August 20 hanggang 21 sa paligid ng shoal kung saan matatagpuan din ang outpost ng militar ng bansa, ang aktibong barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre LS-57. Kabilang dito ang 11 rigid-hulled inflatable boat o RHIBs, fast boat, 5 China Coast Guard vessels, isang rotary wing aircraft at isang unmanned aerial vehicle. Sa kabila ng maliwanag nagpataas na presensya na aktibidad ng mga Chino, nilinaw ni Trinidad na ang mga tropa ng sandatang lakas na nakatalaga sa BRP Sierra Madre ay nananatiling tahimik at gumagawa ng mga taktikal na hakbang upang panatiling nasa ligtas na distansya ang mga puwersang Chino. Sabi nito, "It is unusual because in the past months, wala kami nakitang aktibidad. Walang ganyan. Siguro for this year, walang ganon. So it's unusual. I wouldn't say it's alarming because we're used to their coercive and aggressive actions." Aniya, binanggit ang mga nakaraang insidente kung saan ang mga Chinese personnel ay naghulog ng mga boya sa lugar o nagtangkang lumapit sa outpost ng Pilipinas. Samantala, nakaabot na rin ang nasabing insidente sa gobyerno ng Amerika at alam na nila na mangyayari ito ang mga bagay sa area ng Ayungin Shoal dahil sa gumaganti umano ang China sa mga natamong kahihiyan nito sa international community. Ayon sa US Department of Defense, nababahala na raw si Pangulong Trump sa mga ginagawang hakbang ng China sa South China Sea na bagay naman na ilalagay niya ito sa red flag kung sakaling may mangyaring putukan o patayan sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ayon pa sa tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt, matapos ang sunod-sunod na mga hakbang ng US para sa peace negotiation ng Ukraine at Russia, ay bibigyan din daw ni Pangulong Trump ng puwang ang sigalot sa South China Sea. Hindi raw pwedeng humantong ito sa malaking gulo na pagsisimulan ng panibagong digmaan sa buong mundo at ang China dumano ang isa sa mga pinakanangungulang bansa na banta sa seguridad ng buong mundo. Ayon kay Leavitt, posible umanong magpadala ng mga barko ang Amerika sa Pilipinas, partikular na sa Ayungin Shoal para mapanatili ang kaayusan sa nasabing karagatan. Isa rin sa mga kinukonsidera ng US ay ang freedom of navigation sa liway ng West Philippine Sea at hindi nito hayaang makontrol ng China sa hinaharap.